Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Pumasok siya sa courtroom na may matinding pagtutol. Isang tindig na ikinagulat ng lahat ng nakamasid. Pakinggan ninyo ang abogado ko. Kailangan ko ng military tribunal. Ang lugar na ito ay parang isang madilim na samahan. Walang tunay na tao rito. Ako lang ang totoong tao sa loob na ito. Para siyang iba sa lahat ng nasa silid na para bang siya ang tama at ang lahat ng iba ay mali. Naniwala siya na kaya niyang mapaniwala ang mundo sa kanyang kwento. Binase ng kanyang depensa ang buong kaso sa isang pahayag, self-defense. Ayon sa kanila, hindi matatag ang kanyang pag-iisip. Natakot daw siya para sa kanyang buhay. Wala raw siyang ibang pagpipilian. Magaling magsalita ang kanyang mga abogado. Mukhang kapani-paniwala ang kanilang argumento. Ngunit may nangyari, isang pangyayari na susubok sa bawat salita ng kanyang testimonya. At doon, tuluyang nagbago ang lahat. Ang makikita mo ngayon ay ang sandaling kinaharap ni Amanda Cook, ang ebidensyang hindi niya inaasahan. Ebidensyang magpapatanong sa buong courtroom kung alin ba talaga ang totoo sa kanyang mga sinabi. Ang kanyang roommate ay nagtamo ng mga sugat na agad, nagdulot ng maraming tanong sa mga investigador. At ang mga pangyayaring naganap sa loob ng bahay sa North Naples ay nagdala sa mga forensic expert, detective, at mga piskal sa isang direksyong walang sino man ang nakapaghanda. Bawat detalye na maririnig mo ay napatunayan sa pamamagitan ng mga court records, testimonya sa paglilitis, police reports, at findings ng medical examiner. Kung hindi mo pa naririnig ang kwentong ito, maghanda ka dahil ang nangyari sa Naples, Florida noong 3 ng Hulyo, 2019 ay susubok sa lahat ng akala mong alam mo tungkol sa karahasan sa loob ng tahanan, self-defense, at sa agham na ginagamit ng mga investigador kapag hindi malinaw ang katotohanan. Si Karen Divine Leyte ay 64 na taong gulang. Nakatira siya sa Imperial Gulf Estates sa North Naples, isang tahimik at maayos na komunidad kung saan magkakakilala ang mga tao at may tunay na pakikipagkapwa. Naalala siya ng kanyang mga kaibigan bilang matalino, mapagkumbaba, at laging handang tumulong nang hindi kailangang hingin. Ang kanyang anak na si Jessica ang pinakamalapit na tao sa kanyang buhay. Hindi lang sila mag-ina, mag-best friend sila. Si Karen ang unang tinatawagan sa lahat ng bagay, magandang balita man o hindi. At may isang katangian si Karen. Kapag may nangangailangan, gumagawa siya ng paraan. Hindi niya ito pinapalalim pa sa isip. Tumutulong lang siya agad. At ang katangiang iyon ang mismong nagbukas ng kanyang pintuan para kay Amanda Cook. Kailangan ni Amanda ng matutuluyan. May ekstrang kwarto si Karen. Binuksan niya ang kanyang tahanan nang walang pag-aalinlangan. Hindi niya alam kung ano ang kanyang pinapasok. Ang babaeng pinatuloy ni Karen sa kanyang bahay ay hindi isang taong may malinis na nakaraan at sunod-sunod na malas lamang sa buhay. Si Amanda Cook ay may mahabang record ng mga pangyayari sa kanyang nakaraan. At kung may sino mang tumingin ng mas mabuti, makikita nila ang mga bagay na sana'y naging babala para ilayo siya sa sinumang maaaring malagay sa panganib. May ilang restraining order na isinampalaban kay Amanda Cook. Isa sa mga ito ay may kinalaman sa isang city councilman mula sa Marco Island na si Jared Grafoni. Naging labis ang pagkahumaling niya rito. Naniniwala siya na may relasyon sila. Ngunit hindi iyon totoo. Nagpunta siya sa bahay ng pamilya nito. Nag-iwan siya ng mga mensahe sa mailbox. Paulit-ulit siyang nagpadala ng email at instant messages. May mga ulat pa na sinubukan niyang sunduin ang mga anak nito mula sa paaralan. Napilitan si Grafoni na dumaan sa korte para lamang mapatigil siya. Noong 2016, naaresto si Amanda dahil sa karahasan sa loob ng tahanan. Noong 2017, nilabag niya ang restraining order laban sa kanya. Ayon sa mga court records, may kasaysayan siya ng sapilitang pagpapasailalim sa psychiatric care.
Sa isang pagdinig noong 2016, nagpatuto ang isang psychiatrist na si Dr. Damon McGovern tungkol sa mga sinabi ni Cook. Naniniwala raw siya na isa siyang anghel. Nakakaranas siya ng mga guni-guni. Naririnig niya ang mga boses ng mga anghel at mga demonyo. Ang pinakahuling insidente, bago ang gabing magbabago sa lahat, ay nangyari noong Abril 2018. Tumawag si Cook sa 911 at sinabi sa dispatcher na may mga putok ng baril sa bahay ng mga magulang ni Grafoni. Ngunit wala siya roon at wala ring anumang putok. Gumawa siya ng isang hindi totoong emergency at nagpadala ng pulis sa bahay ng ibang tao. Hindi na ito ikinagulat ng mga taong malapit kay Amanda. Matagal na nilang nakikitang unti-unti itong lumalala. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi kailanman nalaman ni Karen Leyte ang kanyang nakaraan. Hindi niya nakita ang paparating na panganib. Bandang 2:00 ng madaling araw, noong ika-4 ng Hulyo 2019, nakatanggap ng tawag ang pulisya sa 911. Isang ina ang tumatawag tungkol sa kanyang anak na si Amanda Cook. Dumating siya sa bahay sa gitna ng dilim, halatang balisa, at sinabi sa dispatcher na may nangyaring hindi maganda. Nagkaroon daw ng pagtatalo, isang alitan sa pagitan ni Amanda at ng kanyang roommate na si Karen Leyte. Ayon sa kwento, nadulas si Karen, natapilok sa isang speaker sa sala at tumama ang kanyang ulo. Isang aksidente, iyon ang kanilang kwento. Nang dumating ang mga sheriff deputy sa bahay sa Imperial Golf Course Boulevard, natagpuan nila si Karen na nakahandusay sa sahig ng sala. Sinubukan nilang magsagawa ng CPR, ngunit wala na siyang buhay. Sa labas, nakatayo si Amanda kasama ang kanyang ina at inuulit ang parehong kwento. Isang pagtatalo, isang pagkahulog, isang aksidente. Ngunit sa sandaling pumasok ang mga investigador sa loob ng bahay, nagsimulang gumuho ang kwentong iyon. Hindi tugma ang blood spatter patterns para sa isang simpleng pagkahulog. Hindi rin tama ang posisyon ng katawan ni Karen. At malapit sa kanya ay may isang bagay na walang kinalaman sa isang simpleng aksidente ng pagkakatapilok. Isang cast iron na microphone stand. May bigat na humigit, kumulang 9 pounds ng solidong metal, na may bakas sa ibabaw nito na hindi inaasahan ni Amanda Cook na mababasa ng sinuman. Naaresto si Amanda bago pa sumikat ang araw. Siya ay 35 taong gulang at malamang ay naniwala na ang kanyang bersyon ng mga pangyayari ay kakayaning tumagal sa mga susunod na mangyayari. Ngunit ang natuklasan ng forensic team sa microphone stand na iyon ang tuluyang nagbago ng lahat. Tandaan mo ang susunod na detalye dahil ito ang naging pinakamahalagang ebidensyang narinig ng hurado sa buong paglilitis. Natagpuan ang DNA ni Karen Leyte sa base ng microphone stand, ang bahaging direktang tumatama kapag ginamit ito bilang sandata. Samantala, ang fingerprint ni Amanda Cook ay nakita sa bahaging nasa itaas ng base. Eksakto kung saan karaniwang hahawakan ito kung ipapanghampas. Natagpuan din ang DNA ni Amanda sa itaas na bahagi ng stand. Parehong kamay, malinaw na naitala. At pagkatapos, dumating ang resulta ng medical examination. Isang natuklasang tuluyang sumira sa argumento ng self-defense bago pa man ito ganap na maipresenta. Ang mga pinsala ni Karen Leyte ay hindi tugma sa iisang hampas lamang. Magkakaiba ang mga anggulo. Kalat ang pinsala sa iba't ibang bahagi. Palatandaan ng sunod-sunod na pag-atake. Isa itong tuloy-tuloy at sinadyang pananakit. Sapat upang kitilin ang buhay ng isang 64 na taong gulang na babae na may pacemaker at walang anumang hawak na sandata. Ang microphone stand ay natagpuan sa malayo sa katawan ni Karen. Hindi ito malapit sa mesa, kung saan kalaunan ay iginiit ng depensa na doon nagsimula ang komprontasyon. Wala rin ito sa posisyong magpapahiwatig ng isang beses lang na pagdepensa. Malinaw na inilipat ito at kinumpirma ng mga ebidensyang
may kinalaman sa dugo na hindi naganap ang insidente sa lugar na sinasabi ni Amanda. Bawat pisikal na ebidensya ay iisa, ang kwentong sinasabi. At iyon ay malayong malayo sa kwento ni Amanda sa pulisya. Kaya sa kabila ng lahat ng iyon, na nasa forensic lab, ano nga ba ang pinilit igiit ng kanyang depensa? Ayon sa kanila, hindi si Amanda ang umatake, siya ang biktima. Iyon ang kwentong sinubukang ipaniwala ng kanyang mga abogado. At bumuo sila ng detalyadong argumento para rito, sapat para sa ilang sandali, magmukhang kapanipaniwala. Hindi nagsimula ang paglilitis kay Amanda Cook hanggang Disyembre 2025, mahigit 6 na taon matapos ang kanyang pagkakaaresto. Sa panahong iyon, paulit-ulit na kinuwestiyon ang kanyang mental na kakayahan. May mga pagdinig, pagsusuri, mga panahong idineklara siyang hindi handang humarap sa korte at kalaunan ay handa muli. Mabagal na umusad ang kaso habang naghihintay ng kasagutan ang pamilya ni Karen Leyte. Ginamit ng depensa ang bawat taon na iyon at nang sa wakas ay ilahad nila ang kanilang argumento sa korte, ito ang buod ng kanilang ipinunto. Gabi bago ang insidente, nakita ni Karen si Amanda na nakasuot ng hijab, isang panakip sa ulo na karaniwang isinusuot ng mga babaeng Muslim na tila naging dahilan ng tensyon sa pagitan nila. Kinabukasan, Hulyo 3, inilipatan ni Amanda ang isang picture frame sa dingding. Doon nagsimula ang pagtatalo. Ininsulto ni Amanda si Karen. Pagkatapos, itinulak umano siya ni Karen sa dibdib. Ayon sa depensa, inilagay ni Karen ang parehong kamay sa isang malapit na mesa at tumitig sa isang kutsilyo sa kusina. Sinabi nilang nagbanta si Karen na papatayin si Amanda. Sa harap ng inaakala niyang nalalapit na panganib, kinuha ni Amanda ang microphone stand. Inihampas ito, tinamaan si Karen sa ulo ng isang beses at ginawa ang sa tingin niya ay kinakailangan para mabuhay. Iginiit ng kanyang mga abogado na wala siyang ibang pagpipilian, na isa siyang takot na babae na ipinagtatanggol ang sarili laban sa isang taong gustong pumatay sa kanya. Isang detalyadong kwento ito, dinisenyo upang magmukhang si Amanda Cook ang tunay na biktima sa silid na iyon. Ngunit gumuho ang kwentong iyon sa sandaling tumistigo ang medical examiner sa paglilitis noong Disyembre 2025. Ang Deputy Chief Medical Examiner ng Kerr County na si Dr. Boris ay nagbigay ng testimonya tungkol sa mga pinsala ni Karen. Ipinaliwanag niya sa hurado ang tindi ng trauma at ang lakas na kinakailangan upang magdulot nito. Ayon sa depensa, isang beses lang humampas si Amanda para iligtas ang sarili. Ngunit ayon kay Dr. Boris, imposible iyon. Ipinakita ng ebidensya na may paulit-ulit na paghampas mula sa iba't ibang anggulo. Sa cross-examination, tinanong kung posible bang ang isang malakas na hampas ay makapagdulot ng maraming bali. Ang sagot, hindi. Hindi ito sinusuportahan ng physics. Nagpatotoo rin ang mga forensic expert tungkol sa mga ebidensyang nakalap sa crime scene, DNA analysis, fingerprint identification, at ang lokasyon at posisyon ng mahahalagang bagay na narecover sa investigasyon. Bawat ebidensya ay sumalungat sa kwento ng depensa. Ang mga larawan, sukat at forensic reconstructions, nakita lahat ng hurado. Nakita nila kung ano talaga ang nangyari sa loob ng sala at hindi iyon self-defense. Matapos ang 4 na araw ng testimonya, nag-deliberate ang hurado. Noong Disyembre 12, 2025, bumalik sila dala ang hatol. Guilty siya sa second-degree murder. Walang ipinakitang emosyon si Amanda Cook. Tahimik siyang nakaupo habang binabasa ang hatol, parehong kalmadong anyo na pinanatili niya sa buong paglilitis. Ngunit sa loob, naniniwala ang mga piskal na alam na niya kung ano ang susunod na mangyayari. Itinakda ang sentencing noong Enero 22, 2026. Sa araw na iyon, pumasok si Amanda Cook sa hearing na may ngiti ang masigla
halos parang walang iniintindi. Ngunit sa sandaling ipinasok siya sa silid, biglang nagkagulo ang lahat. Pakinggan ninyo ang abogado ko. Kailangan ko ng military tribunal. Ang lugar na ito ay parang isang madilim na samahan. Walang tunay na tao rito. Ako lang ang totoong tao sa loob na ito. Pinatay nila ang asawa ko. Si John Kennedy ay muling nagbalik. May lakas na narito sa loob ng kulungan nitong nakaraang 72 oras. Siya ay muling nabuhay at hindi ko ito papayagan. Nasa kalsada ako noong dekada 50. Ano sa tingin ninyo ang nangyayari, United States? Sinubukan siyang patahimikin ng hukom, ngunit tumanggi siya. Sa huli, napuno na ang hukom at iniutos na ilabas siya sa courtroom. Nagpatuloy ang paglilitis kahit wala siya. Puno ang courtroom. Ang anak ni Karen Litty na si Jessica ay nakaupo kasama ang kanyang asawa. Handa na silang ihayag ang kanilang victim impact statements. Mga salitang naglalaman ng taon ng sakit at pagkawala na umaasang maipapakita ang bigat ng pagpanaw ng kanilang ina. Si Jessica, nanawalan na rin ng ama noong siya ay 14 na taong gulang pa lamang, ay tumayo sa harap ng korte kasama ang kanyang asawa. Hindi magiging banta ang mama ko. Araw-araw kaming magkasama, siya lang ang meron ako. Hindi lang kami mag-ina, mag-best friend kami. Inaalagaan niya ako. Minsan pati yung mga bagay na dapat ako ang gagawa. Mahirap. Mahirap talaga nang wala siya dahil siya ang pamilya ko. Noong natanggap ko ang tawag, hindi ako naniwala. Akala ko masamang biro lang. Malaki ang naging epekto nito sa buhay ko. At hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin. Tahimik na pinakinggan ni Judge Foster ang kanilang mga pahayag. Pagkatapos, ibinigay niya ang kanyang desisyon. Noong Disyembre 12, 2025, napatunayang guilty si Miss Cook ng hurado. Matagal bago umabot sa puntong ito, ang kasong ito dahil sa sunod-sunod na isyu tungkol sa kanyang kakayahang humarap. Sa paglilitis, may mga panahong siya ay hindi handa at kalaunan ay muling naging handa. Para sa unang bilang, second-degree murder na may kasamang mabigat na salik sa krimen. Habang buhay na pagkakakulong, sinabi ng hukom na isa ito sa pinakamatinding kasong kanyang nakita dahil sa mga ebidensya, sa mga kasinungalingan at sa tila kawalan ng pagsisisi. May isa pa siyang mahalagang obserbasyon tungkol sa asal ni Cook. Itinala niya sa record na naniniwala siyang nagpapanggap lamang ito na kunwari ay may problema sa pag-iisip upang makaiwas sa pananagutan. Hindi rin tumulong si Miss Cook sa pagsubok na may isalba ang biktima na lalo pang nagpapabigat sa sitwasyon. Naniniwala ako na may kakayahan si Miss Cook na humarap sa paglilitis. Aktibo siyang nakilahok sa mga proseso. Ilang beses pa nga niyang tinulungan ang kanyang abogado sa buong paglilitis kahit na sinusubukan niyang ipakita na hindi siya handang humarap sa korte. Para sa akin, isa lamang itong palabas at naniniwala rin ako na ang nangyari ngayong araw ay isa ring palabas. Tama ang obserbasyon ni Mr. Gorse na paglabas niya, nais niyang gumawa ng eksena para sa mga nanonood at iyon ay mali at nakakalungkot. Ang mga kaguluhan sa courtroom at ang biglaang pagbabago ng kanyang asal. Para kay Judge Foster, hindi ito tunay na sintomas, kundi sinadyang kilos. Hindi kailanman narinig ni Cook ang mismong hatol sa kanya. Nasa holding cell siya ng mga oras na iyon. Inalis mula sa paglilitis na siya mismo ang gumulo. Kalaunan, napilitan ang kanyang abogado na puntahan siya sa kulungan upang ipaalam ang hatol na habang buhay na pagkakakulong at kunin ang kanyang fingerprints para sa pinal na dokumentasyon. Sa kasalukuyan, si Amanda Cook ay nagsisilbi ng habang buhay na sentensya sa isang correctional facility sa Florida. Nanatiling bukas ang kanyang kaso para sa posibleng apela. Bagamat hanggang Enero 2026, wala pang opisyal na apelang naisampa sa publiko. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.